Alright, papasadahan natin itong video na hihiramin natin mula kay Mr. Jojo de Guzman. Sir, hiramin muna natin itong video mo dahil na-interest talaga ako dito at i-share ko mamaya kung bakit napaka-interesado ko dito sa video ito dahil sa na-experience ko kanina na sige, mamaya natin pag-usapan yan. Panoorin muna natin itong video ni Mr. Jojo de Guzman. Eto na. Go! Nakakuha ang GMA Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2025 national budget mula kay Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List. Aniya, tugma raw ito sa mga blankong ipinunto sa Ano kayo ngayon? inilabas na dokumento ni na Congressman Isidro Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Manuel, ang BICAM report na ito na may mga blanko Ano kayo ngayon? Tropa pa ninyo yan ha? Si Raul Manuel, tropa ninyo yan. Patay. ang syaring niratipikahan ng Kongreso. Aniya, binigyan daw ng kopya ng BICAM report ang lahat ng kongresista. Sa House version to kay Raul Manuel. Mamaya sa Senado naman tayo. Noong Disyembre, bago ito isinalang sa plenaryo para maratipika. Pero ang problema, in-email lang daw ang soft copy nito. Kulang isang linggo bago ang ratifikasyon. Habang ang printed copy naman, ibinigay lang daw wala pa isang oras bago ito isinalang sa Wala pang isang oras paano marireview? plenaryo. Kaya raw hindi na ito nabusisi ng maayos. Sobrang gipit ng oras talaga para mabusisi yan. Parang may end din, sa totoo lang, hindi rin agad nakita. Alam nyo mga kapamilya, kung ipit na ipit talaga sa panahon, sana hindi na lang muna ginawa ng pag-approve ng presidente dahil mananakaw ito kung ganun ang mangyayari. Kung ganun ang inyong panininigan na kahit gipit na sa oras, kahit na hindi na talaga kaya, bakit pinipilit na magawan pa rin ng budget? 'Di ba? Di bali nang walang budget siguro sa susunod na taon. Ang importante, intact ang pera natin, 'di ba? 'Di ba? Kita yung mga blanks, no? Kasi nga, hindi tayo sanay na may mga ganon. Ayan, galing mismo sa kanya. Hindi daw siya sanay. So, ibig sabihin, even nung panahon ni PRRD, walang blanco-blankong ganyan. Ngayon lang sa Marcos administration na may ganyang dayaan. Kasi biruin mo, ibibigay last minute ang kopya mo. Ko lang na-encounter na nag-ratify ng budget, meron pala mga blanks. Sa pagsusuri ng Patay tayo dyan. Ano sila? Bulag? Para hindi nila makita? Tapos i-deny pa ninyo. hawak ni Ungab, pareho ang mga blanko sa dokumentong hawak ni Ayan Ungab version, Manuel version, parehas. Ayan, kita nyo? Klaro na talaga ang Kung ebidensya. Ungab, kay Manuel version, parehas na blanco. At nakita Klaro na talaga ang ebidensya, no? Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung anong nangyari sa video ng UNTV. Nako, buti na lang nakukuha ni Sir Jojo itong video na ito. nyo itong mga to. Ayan, pirma. May mga affixed, affixed na signature nung mga tanga. Ay, hindi pala sila tanga, tayo pala yung tinatanga. Oo. Ayan Ibig sabihin, kung naka-affix ang signature mo dito sa mismong page na to, ano ka bulag at hindi mo nakikita na blanco yan? Ayan naka-affix yung mga signature nila dyan. Nako po. Bilangin natin kung ilan ang naka-affix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Paano 10, natin 11, makumpirma 12. kung Dito sa house version nito meron ba kay Joel Villanueva dyan at saka kay ni Raul, no? Si Raulo. Tropa nila yan. Nilabas ni ayan ng ano nila, ayan. Ay, asan yan? Version parehas. Nilabas niya, may kopya siya blanco.
Ngayon, punta naman tayo dito sa senador. No? Kasi kung dito sa House version, ang naka-find out na blanco nga talaga si Manuel, mismong kongresista. Dito sa House naman, ito expose. Dito naman sa Senado version, ang mismong naka-find out na may blanco nga talaga, itong media. Ayan ayan yung Tayo nagpapasalamat sa mga pumalpak na media no, na hindi nila napipigilan na mailabas itong isa pang ebidensya na nagpapatunay na ang hawak na dokumento nila ni Congressman Ungab at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay may kapareho talagang papel na nakukuha nila dito sa Senado mismo. At na pag tayo'y nagtataka kung bakit hindi nakita ito ng mga senador na si Joel Villanueva at si Gatchalian na mismo diyan nakukuha yung papel sa Senado mismo nitong mga reporter na ito. itong UNTV media. Tingnan natin, panoorin natin to. Ayon kay Senador Gatchalian, hindi maaaring may blanco sa BICAM report dahil kung hindi ay hindi rin magbabalanse ang budget. Naniniwala rin Sabi mo yan mamaya. Mamaya. Huli kayo sa inyong kasinungalingan na mambabatas na hindi pipirma ang chairman sa BICAM kung may blanco dito. Ayan, anong tawag dyan? Bakit yung blanco? The amount of... Isa si Gatchalian sa miyembro ng BICAM at pumirma sa BICAM report. So ako, ang binibigay sa akin yung front page, yung detalye, tapos yung special provisions, makapal kasing special provisions. So may staff rin ako na nagre-review lahat. May staff daw siya nagre-review lahat? Wait. Ayan blanco may hawak niyan yung UNTV. Sinabi rin ng senador na nire-review at Ayan nire-repaso ng isa nilang team ang mga Huli! papeles na pinipirmahan niya. Ayan huli! Sa akin and my team, wala kami nakitang blanco. Wala kayong nakita? Paano kayo naging bulag? Magkano? Paano kayo nakapiring? Magkano? Kasi dapat balanse. Yun ang tinitignan namin parati. Balansihin mo. Binalansi mo nga kung hindi ka pipirma, walang benefits. Sa laki ng nabalansi mo na. Sige, pirma na lang natin. Ang problema ngayon, nabulabog. Dahil kung hindi yan lumusot yan, hindi nabulabog, lusot kayo. Ang problema ngayon, may mga taong gustong ano bang tawag natin dyan? Gustong bulabugin ang mga kabalbalan na ginagawa ninyo sa pira ng taong bayan. Ngayon, magpapalusot na kayo. Ayan ang ebidensya. Pumirma kayo Liable pa ba yan? Kung sasabihin namin, pumirma kayo? Liable pa ba ang matawag mo dyan na nasa balita man yan? Yan man ang ebidensya ng mga video na yan. Na pumirma kayo kahit walang figure. Walang pundo. Kailan ba yan linagyan? Nung pinirmahan na ni Presidente? Nung last minute na? Ninyo nilagyan ng amount? Tuloy natin. So,
have a whole team na tinitignan yung budget bago ko pinipirma. Wow, galing, galing. Isa pa to si Villanueva eh. Believe na sana ako sa iyo. Sabi, alam niyo ba araw-araw 1 billion yung gastos dyan sa flood control. Di, ako rin, Mr. Jody Guzman. Akala ko ito matino kasi tatay niya yung leader ng ano ba yung isang sekta. 'Di ba? Si Bro Eddie Villanueva. At alam kong kitang-kita ko na seryoso siya. Naku, nabulol na naman tayo. Seryoso siya sa yung galit-galitan niya noong binalagbag niya yung flood control project. Kitang-kita natin sa bibig niya. Ganun-ganun. Alam nyo, hindi. Ganun-ganun talaga siya. Para na siyang pumutok sa galit dahil 1 billion daw ang gastusin ng gobyerno sa flood control project everyday. Akala ko talaga totoo. Tapos ngayon ako'y nadismaya na sa lahat ng senador ito ang kinabilibiliban ko dahil sa ginawa niyang pagtuligsa dito kay Saldico. Dahil nga sa mga nakikita daw niya na mga kabulustugan sa nagbabantay ng kaban ng bayan. Alala niyo yun, mga kabirada? Oh. Tuloy. Araw-araw. Ano sabi mo? Tingnan nga natin. Sinabi naman ni Senador Joel Villanueva, ang pinirmahan niya ay ang full bicameral conference committee report kung saan nandoon lahat at may mga Palusot na lang yan. item anya siyang nakita ngunit hindi blanco. Hindi ko nakita whatsoever. May nakakita sa papel ninyo mismo dyan sa Senado. So, sila ang nakakita, kayo hindi. Mamaya. No, wala akong Hindi mo nakita. Baka naman nakapiring. sa gana ng aking Sa salido. Sa dami ng... Ay. sa pagkakaalam wala akong nakita. Lalo na when we were signing it, 2025. Ayan, Asher Kadapan. Asher Kadapan Jr. Hawak niya yung kopya. Ano masasabi mo sa kopya? Teka muna ha. Ito. Isishare ko lang itong aking experience kaninang umaga. Dahil itong report na ito, kagabi ko nakita itong report ng UNTV ni Asher Kadapan Jr. Nirecord ko kasi bala ko madaling araw ko ito ipopost. At yung mga vlogger ganon. Nang kinabukasan na kaninang umaga, nagluko ang computer ko. Tapos ini-erase ko lahat ang mga akala ko kasi puno na ang aking computer. No. Ngayon, in-erase ko. Hindi ko naisip na mayroon pa pala akong isang video na nandoon na hindi ko pa na-ipopost at na-vlog. Hindi ako masyadong nag-alala kasi naisisave ko naman doon sa makikita naman natin dito sa ating YT na mayroong history. Pwede nating hanapin kung ano yung piniplay natin dito sa YouTube. Tapos, tiningnan ko sa history. Naku, wala talaga. Pumunta ako sa watch later. Kasi, gano'n ako kasi, kung gusto ko yung balita, nilagay ko sa watch later. Nako, sa kasamang palad, wala talaga. Wala na talaga. Wala sa history, wala sa watch later,
at kahit anong ginagawa ko na sa YouTube para mahanap lang itong vlog na ito, na umaamin itong si Kadapan Jr., Asher, itong reporter, na umaamin na nakakuha sila ng kopya ng kagaya ng papel na hawak nila ni President Duterte at ni Congressman Ongab. Kahit ano pa ang ginagawa ko ay wala na akong makita. Sinubukan kong puntahan yung UNTV. Ito ang balita. Ito ang balita yon. Nandun siya. Nandun short. Sa short. At may nakita ko sa yung bubungad sa computer natin, meron doon thumbnails na kagaya ng nakikita ko. I-play ko. Sabi ko sa sarili ko, ay nako, salamat, andito pa pala. Nako, kagulat-gulat mga kabirada. Nandun ang video. Pero putol na itong part na ito, na itong si Asher Kadapan Jr. na nandoon. Itong buti na lang nakakuha pala ito si Sir Jojo de Guzman ng video na ito. Dahil hanapin mo ito sa YouTube, itong ganito na andyan si Asher Kadapan, wala na, pinutol na nila. Ang pag-amin dito ni Asher na nakakuha sila ng kopya ng kagaya sa hawak nila ni President Duterte at ni Congressman Ongab. Wala na ito. Itong ganito. Makikita mo man itong video ito, pero itong part na ito na andon si Asher Kadapan ay putol na. Ewan ko kung bakit. Siguro pinagalitan siguro sa kanilang mga, kung sino man ang kanilang mga leader dyan sa kanilang istasyon. Kasi kinumpirma niya sa balita. Panoorin natin. General Appropriations Act na nakuha natin mismo sa Senado, mula yan sa PRIB o sa Public Relations and Information Bureau ng Senado. At ito ay hindi naman makikita sa website ng Senado. Yung pahina naman na ipinirisinta na sinasabi nga ni dating Pangulong Duterte na mga BICAM report na mayroong mga blankong item, ayan ay 13 doon yung nakita natin sa na-post nga rin sa social media page ni Congressman Ongab. At tiningnan natin din yung mismong 13 pahina na yon na mismong tinutukoy nga doon sa kanilang revelasyon. So anong natuklasan mo? So anong natuklasan mo? Kinumpara mo? Mo ba? May kapareho ba ngayon na may blanco doon? Sa 13 pahina Na-kumpirma at ikumpara niya talaga, mga kabirada. Good question. Ikaw na ang makapagpapatunay kasi sabi nila lying daw yung si... Buti na lang hindi na wala ito ni Mr. Jojo de Guzman. Kasi burado na ito sa YouTube eh. Burado na talaga ito. Baka pinagalitan ito ng kanilang editor or kung sino man. Wala na talaga ito. Ang problema sa akin, na-erase ko kanina nang hindi ko sinasadya. Problema talaga ko. Buti na lang, meron si Jojo de Guzman ng ganitong video. Nakakuha pala siya. PRR at saka si Kong Ongab. Mismong media to Mismong media ito. Naakusahan pa natin na medyo sila. Pero, eto mismo. Nako, hindi pa rin Mr. Jojo. Kasi, kung totoo talaga ang pagbabalita nila, intact pa rin ito. Ngayon, wala na. Wala na ito sa ating YouTube. Magsasagot para sa atin. na yun na tinutukoy. Sino ngayon ang lying? Hindi pa rin ako believe sa UNTV nang dahil sa ginagawa nilang pagputol dito sa parte na nagtatanong itong angkor kay Asher Kadapan. Guzman Ongab at yung dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Dun sa nakita natin, dun sa mga dokumentong ipinisinta ni Congressman Ungab at doon sa dokumento nga na nakita natin na BICAM report mula sa Senado na andun yung mga blankong mga items o walang mga sulat. Ito yung mga yung panig nila Congressman Ungab ay hinighlight pa yung mga items na yan na mga blanko. At yun din yung mismong nakita natin, parehong mga dokumento. Agoy! Pareho. Pareho, guys. Media na ang nag-debunk doon sa sinasabing he's lying, he's lying, he's lying, he's lying. Yan na. Mismo siya ang kumuha ng kopya. Kaya nga, pinutol na siguro nila ang part nito. Doon sa house ang kumuha ng kopya si Raulo. Oh. Dito media. Na wala, may mga blankong items na nakita tayo doon sa Oh. dokumento nang galing naman sa Senado. Oh. Ano sabi mo ulit? Pakiulit nga. Pakiulit, please. Pakiulit. Ano sabi mo? At yun din yung mismong nakita natin, parehong mga dokumento na wala, may mga blankong items na Agoy! nakita tayo doon sa dokumento nang galing naman sa Senado. Alay, patay tayo dyan. Yung sinasabi, Asher, ni Senator Sherwin Gatchalian at Senator Joel Villanueva kanina na Oh. hindi nila nakita. Oh, bulag sila. Buti pa tong media, nakita niya. Ano ka ngayon, Gatchalian? Ayan na-fact check ka ng si Asher Kadapan. Nila doon sa pagpipirma nga ng BICAM report ay naibigay na lang sa kanila yung kopya at nung araw din na yon ay pumirma sila. Kaya bagaman sinasabi nga nila, sinasabi ni Senador Sherwin Gatchalian na ito ay kanila namang na-review ng kanilang mga team at gayon din si Senador Villanueva. Yun nga, kanila nga sinasabi nga na ni-review nila ito at wala nga silang nakita na mga Wala daw silang nakita. ganoong blankong items, Jude. Kaya nga, 4 na nga yung mata, hindi pa nakita. Abay, kung malaki-laki naman ang halaga, talagang hindi mo makikita yan. Asher, may pirma ba yan yung nakuha mo ng mga senador? May pirma? Yes, Jude, yung mga nakuha nating BICAM report ay pirmado. Agoy! Permado ha, permado. Ibig sabihin, kumpirmado yung sinasabi ni Confirm. Ungab. Nako po, may pirma. May mga pirma yan ng mga senador, yung mga particular yan ng mga BICAM members mula BICAM members. sa bababa at mataas na kapulungan ng Kongreso, both Kasali lahat. sa House of Representatives at sa Senate, June. Oh, sinasabi mo nga kanina si Congressman Ungab, meron siyang pahayag sa kanyang social media page kanina sa May Facebook pirma. na talaga kung halimbawa meron nang nagpapatunay ngayon sa sinasabi mo na meron kang nakuhang kopya na katulad mismo noong kopya ni Congressman Ungab at ipresenta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabi nga ni Congressman Ungab kanina na ito ay dapat na tungkulin ng isang presidente at executive secretary na matanggalan ng maskara yung mga gumawa nito. Tama, responsibilidad ni Marcos Jr. yan. Anong sabi niya? Ay, ang sabi niya, he's lying. Hindi naman pwede pirmahan yan kung blanco-blanco yan. Alam ng presidente yan. Naging presidente siya. So, he's lying. Sabihan pang lying si Presidente Duterte? Dapat nga, nasa kanyang kamay, nakasa kanyang power. Sabihin niya, ginoyo nyo kami Kayong sa BICAM kayo Ginoyo nyo ako Loko-loko kayo, sinisira yung pangalan ko. Di ba dapat ganun? Pero outright sabi niya, si PRRD, he's lying. Grabe. Para hindi mawalan ng tiwala ang taong bayan na Yes! pinaglalaruan at nilulustay ang pera ng bayan. Yun, Asher. tama. Pinagalitan na siguro yan sila. Baka tinawagan. Ano kayo dyan? Ano ginagawa nyo, di ba?
Bayad na kayo, ha? Bakit parang tinira nyo na ang you are paid? Kaya wala na itong part nito, wala na ito. Pinutol na nila. Kahit saan sa social media, hindi mo na mahanap. Yes, Jun, yan pa. +1 kayo sa akin ha. UNTV. Ngayon lang. Mr. Jojo de Guzman, hindi yan +1. Kasi wala na yan. Ilan na lang siguro tayong may hawak ng ganiyang video na yan. Hindi, tuloy. Kasi, Mr. Jojo de Guzman, kung totoong totoo ang kanilang kagustuhan na magbabalita ng tama, hindi sila papayag na kukunin ang area na yan, itong puntong ito, itong part na ito sa kanilang report, hindi sila papayag na tanggalin. Bakit ngayon? Tingnan nyo sa Facebook, sa YouTube, sa kanila mismong website. Wala na. Hindi mo makikita. Nyo lang. Well, yun mga kabirada, no? Anong masasabi nyo dito sa mga ebidensya na nakukuha ng GMA at ng UNTV na ngayon ay pinutol, no? Comment down below at pag-usapan natin. Magandang araw sa lahat.